Hello guys! Hello Taurus! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Taurus! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. General reading in terms of money. So, Taurus, ano ba ang November message para sa lahat ng Taurus sa usaping pera, negosyo, pagkakakitaan? Okay, happiness. Wow! Taurus, so etong two cards mo, nagtataglay siya ng mensaheng positive. Okay, so ibig sabihin, sa buong buwan ng Nobyembre, or moving forward December until 2025, may mga Taurus na sobrang magiging masaya. Financially, magkakaroon sila ng freedom. Financially, may mga magta-transform sa kanila. Like for example, like several months or years kang unemployed or several years kang nag-suffer, may mga financial constraints, financial scarcity, may mga kailangan i-overcome sa financial ng buhay. And then, this month is parang siya yung go signal, yung parang siya yung first step papunta doon sa financial success. And nakikita natin dito yung celebration na posibleng isa-celebrate ng buong family. Merong, stable yung income ng pamilya. Makakaraos sila sa kung anumang mga expenses or anything na kailangan nila. And nakikita natin may mga okasyon na posibleng isa-celebrate gawa ng dahil may freedom or pwedeng merong justice or pwedeng may isa-celebrate kayong siguro may kaso po yung kinakaharap or may involved kayo na pwedeng babayaran kayo sa mga damages or pwedeng nakikita natin dito na nababalutan kayo ng saya buong pamilya kasi bumalik na yung mga blessings na naantala or bumalik ulit yung blessings na hindi mo masyadong na bigyan ng focus. Okay? Pasensya na guys sobrang ingay sa labas. Okay, so Taurus, first two cards sa last deck natin is Eight of Cups and Strength. So, nakikita ko sa'yo dito na if ever man may mga Taurus na kailangan lumipat ng bahay, kailangan mag-travel sa far na lugar, far places, pwedeng international or local lang, pwedeng ikaw ay ma-assign sa isang lugar na malayo sa kinalalagyan mo sa ngayon. And ang nakikita ko sa'yo dito, kailangan mo dito ng sobrang confidence and courage. Ibig sabihin, applicable yan sa mga first timer na pupunta ng ibang bansa na kailangan mong ilaban or labanan yung homesickness, yung eagerness na makauwi agad ng Pilipinas, yung pag nakita mo yung pamilya mo sa Pilipinas na nag-enjoy, yung nasa ibang bansa ka mag-isa, pwedeng malungkot ka. So, dito sinasabi sa'yo na be strong, be courageous. Gawin mo yung mga bagay-bagay na alam mong makakabuti sa'yo. Okay? So, yung iba din sa inyo pwedeng, meron kayong konting takot na nararamdaman. Siyempre, diba, if ever first timer ka sa ibang bansa, or bilang OFW, or pwedeng sa local lang, sa Philippines, pupunta ka ng isang bansa, isang region sa Philippines na hindi mo kabisado yung lengguwahe, yung dialect, 'di ba? And then at the same time, makikisama ka. Syempre matatakot ka ng konti. But nandito yung hermit mode, sinasabi na huwag kang matakot. Be at peace. And yun, i-grab mo yung opportunity na yan. Huwag mong i-abandon yung opportunity na yan. Okay? So, Seer the Fool, sinasabi ng baraha, huwag kang matakot na mag-take ng risk. Huwag kang matakot na pasukin yan na opening na yan. Kasi parang yung portal ng blessings is nag-open sa'yo. Or matagal nang nag-open, siguro mga 2 months ago or 3 months ago, nag-open na yung portal of financial gains para sa'yo. So, yung Seer the Fool, kailangan mo ng sobrang lakas loob, confidence, and determination dito para ipagpatuloy kung ano yung nasimulan mo na or pinaplano mo pa lang. Okay, thank you. Nakikita ko sa'yo dito na isang King of Wands, so pwede siyang fire sign Leo or Sagittarius na pwedeng
pwedeng nasaktan mo sa usaping financial, so pwedeng gusto niyang humingi ng tulong sa'yo financial, hindi mo pinagbigyan, na-reject mo. Or pwedeng ikaw ito, na humihingi ka ng tulong sa isang kapamilya, kaibigan, boss, employer ng tulong financial, pero ignore, na deny ka, so nakikita natin dito na medyo masama yung pakiramdam mo. Masama yung pakiramdam mo kasi feeling mo, hindi worthy yung sacrifices mo or hindi worthy yung paghihintay mo. Okay? So, dito naman, yung iba sa inyo dyan, lalo doon sa mga Taurus na in a relationship pa lang ha, yung mga live-in partner, girlfriend, boyfriend, and isa sa inyo ay may balak na pumunta ng ibang bansa kasi yun yung pangarap nila eh, 'di ba? So nakikita ko siya dito na pwedeng yung isa hindi papayagan, yung isa na umalis, lumayo kasi natatakot siya na baka hindi na siya balikan. Yung isa naman is sobrang selosa, yung isa is walang tiwala sa partner niya na aalis, na alam niya na, pakiramdam niya na after nilang maghiwalay ng lugar, or pwedeng kung nasa na itong isa, ay mawawala na siya ng contact, parang gano'n. So nakikita ko siya dito na ang daming kailangan mong pag-isipan kasi may mga plano kang pwedeng hindi matuloy dahil sa karelasyon mo or dahil sa hindi kayo magkasundo ng karelasyon mo. Okay? So Seven of Cups, may choice ka daw eh. 'Di ba? So nasa yung choice, nasa yung option. Kung talagang gusto mong i-pursue etong mga pangarap mo sa buhay, i-pursue mo siya kahit na maraming pumipigil sa'yo or maraming parang nagiging cause or nagiging dahilan ng stagnation. Okay? So, nakikita ko sir dito, once na na-overcome mo itong stagnation or itong restrictions or itong mga temptation na to sa buhay mo, papunta doon sa happiness mo, financial happiness, darating yung the sun, diba? Siyempre, pag na-overcome mo yung mga temptation na yan, na isuko mo na lang yung pangarap mo. Siyempre, pag halimbawa, pag nandun ka na sa ibang bansa, doon mo marirealize na tama yung decision mo. Diba? Kung nandun ka na sa nilipatan mong company or doon sa lugar na pinuntahan mo na malayo, or tinanggap mo yung promotion, parang ganun, doon mo marirealize na worth it yung worth it yung sacrifices mo. Okay? So, last two cards natin is Ace of Pentacles and Ace of Wands. So, nakikita ko siya dito, may magbo-blossom na financial success. So, parang may tinatanim ka ngayon na November. Nagtatanim ka ngayon ng binhi. Nagtatanim ka ngayon ng kung ano-ano. Pwedeng nag-aaral, nagtitraining, nagsa-seminar, or anything na pwedeng magbigay enhancement sa skills mo para makadagdag sa financial gain mo. Nakikita ko siya dito na sobrang excitement, sobrang balanse, sobrang happy, secured yung pakiramdam mo in the near future. Siguro mga 1 year from now, may mga Taurus na ibang-iba na hindi ka na makikilala ng mga kakilala mo sa ngayon. Kasi magbabago ka ng mindset, magbabago ka ng kung ano man sa buhay mo na parang babaguhin mo lahat. Kasi yun yung yun yung naka-destiny or yun yung gusto mo. Okay? Thank you guys. Bye!